Sa maliit na barong-barong na tanging masisilungan ni Donis at Karen, ang init ng gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang mga katawan. Halos walang malamig na hangin na dumadaan sa maliit na bintana ng kanilang silid. At ang ventilador na halos sira na ay hindi man lang makapagbigay ng kaunting ginhawa. Nakahiga ang mag-asawa sa kanilang maliit na kama. Ngunit kahit pagod na pagod sila mula sa araw-araw na paggawa, hindi pa rin nila magawang makatulog. Ang mga bubong ng yero ay mainit at tila walang kahit anong posisyon sa kama ang makakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa. Karen, hindi ko alam kung hanggang kailan pa natin titiisin ang ganitong buhay. Bulong ni Donis habang nakatingala sa kisame na binabalot ng alikabok. Naririnig ang mga alingawngaw ng mga kuliglig sa labas. Ngunit tila hindi ito nagdadala ng kapayapaan sa kanilang mga isip. Sa halip, ito'y nagiging paalala ng katahimikan ng gabi. Katahimikan puno ng kanilang mga alalahanin. Donis, alam kong hirap na tayo. Sagot ni Karen habang pinipilit pigilan ang luha sa kanyang mga mata. Ang hirap mabuhay ng ganito. Noong ikinasal tayo, akala ko sapat na ang pagmamahalan natin para labanan ang lahat ng kahirapan. Pero parang kahit anong gawin natin, hindi tayo umaangat. Napabuntong hininga si Donis. Pareha silang lumaki sa mga pamilyang walang-wala. Mga pamilyang sanay sa hirap, pero hindi natutong umasa sa sipag at tiyaga. Parehong laging nananalangin sa swerte, umaasang isang araw may magandang kapalarang dadapo sa kanila at magbabago ang kanilang buhay. Sa kanilang isipan, tila hindi na sapat ang pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Kailangan nila ng swerte ng bigla ang biyaya. Kaya nga Karen, naalala mo ba noong bago pa tayo magpakasal? Ang sabi ko, kapag nagsama na tayo, magiging magaan ng lahat kasi dalawa tayo magsasama sa hirap. Pero eto tayo ngayon, mas parang naging mabigat pa. Sabi ni Donis habang kinuyom ang kanyang kamao. Sinusubukan pigilan ng galit sa sarili dahil sa kanyang kabiguan na bigyan ng maayos na buhay ang asawa. Sumandig si Karen sa unan at sumandal kay Donis. Alam mo mahal, iniisip ko na baka mali lang talaga ang swerte natin. Hindi naman siguro tayo malas buong buhay, di ba? Baka kailangan lang talaga natin maghintay ng tamang pagkakataon. Sa kabila ng kanilang mga hinaing, nanatili ang paniniwala ni Donis at Karen na swerte ang magiging sagot sa kanilang mga problema. Hindi sapat ang araw-araw na pagtatrabaho ni Donis bilang kargador sa palengke. At kahit na si Karen ay tumutulong bilang tagalaba ng mga kapitbahay, parang hindi pa rin sumasapat ang kanilang kinikita para sa mga pangunahing pangangailangan. Ang kanilang tahanan, nagawa lamang sa pinagtagpi-tagping materyales, ay tila simbolo ng kanilang pagkakabaon sa kahirapan. Kahit pa nagsusumikap sila, hindi nila nakikita magbabago ang kanilang kalagayan sa buhay sa pamamagitan lamang ng trabaho. Alam mo Donis, sabi ni Karen na may pag-aalinlangan. Naisip ko, baka kailangan natin subukan yung sinabi sa radyo kanina, yung may loto na malaki ang jackpot. Hindi ba't may mga tao nagsasabing galing sila sa wala? Pero isang ticket lang, nagbago ang lahat. Tumango si Donis, napaisip sinabi ng kanyang asawa. Oo nga, pero Karen, alam mo namang sugal yan. Baka masayang lang ang pera na pinagtatrabahuhan natin. Pero Donis, sagot ni Karen, mas gugustuhin mo bang magpatuloy tayo sa ganito? Na walang katiyakan kung kailan pa tayo makakaahon? Baka yan ang hinihintay natin swerte. Tahimik si Donis sa mga sandaling iyon. Sa kabila ng pangamba sa kanilang sitwasyon, naroon ang pag-aasam na baka nga isang ticket lang ang sagot sa lahat ng kanilang problema. Marami na silang narinig na mga kwento tungkol sa mga tao na mahirap, ngunit pinalad at naging milyonaryo dahil sa loto. Tila ang bawat taya ay isang hakbang papunta sa isang buhay na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain, renta o pagkukumpuni ng kanilang bahay. Nakakainis isipin Karen, sabi ni Donis matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Nasa kabila na lahat ng pagsusumikap natin, parang walang nangyayari. Parang hindi tayo pinapansin ng mundo. Oo nga, tugon ni Karen habang tinititigan ang kisame na tila wala namang nagbibigay ng sagot. Pero hindi ba't ang sabi nila, minsan, ang swerte ay biglang dumarating.
Hindi natin alam kung kailan, pero baka isang araw, tumama na lang tayo. Hindi na muling sumagot si Donis, ngunit sa kanyang isipan, nagsimula lang mabuo ang ideya. Baka nga kailangan nilang magbakasakali sa loto, kaysa maghintay ng ilang taon bago sila makaipon para sa kanilang mga pangarap. Isang masayang buhay na malayo sa gutom at paghihirap. Bakit hindi subukan ang swerte? Kinabukasan maagang gumising si Donis upang pumasok sa kanyang trabaho bilang kargador sa palengke. Habang binubuhat ang mabibigat na sako ng bigas at gulay, hindi mawala sa kanyang isipan ang usapan nila ni Karen tungkol sa loto. Ang ideya na mabilisang pag-angat sa buhay ay tila isang boses na bumubulong sa kanyang isip. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Donis ang bigat ng kanyang katawan. Hindi lamang dahil sa trabaho, kundi pati na rin sa kawalan ng katiyakan sa kanilang buhay. Nagbibilang siya ng mga oras, nagpapakiramdam kung kaya pa ba ng kanyang katawan ang ganitong klase ng pamumuhay. Sa kabilang banda, si Karen ay abala rin sa kanyang araw bilang tagalaba. Habang hinuhugasan ng mga damit ng kanyang mga kliyente, hindi mawala sa kanyang isip ang posibilidad na balang araw, hindi na niya kakailanganin pa maglaba. Hindi na kailangan pa magtrabaho ng husto, magpakapagod araw-araw dahil baka nga isang araw dumating ang swerte. Kinagabihan sa hapagkainan, muling pinag-usapan ng mag-asawa ang plano. Donis, pabor ka ba? Itataya natin bukas. Tanong ni Karen habang nabubukas ng lata ng sardinas para sa kanilang hapunan. Tumingin si Donis sa kanyang asawa. Nakikita niya sa mga mata ni Karen ang pag-asa matagal na nilang inaasam. Bagamat may mga pag-aalinlangan, alam niyang pareho silang nangangarap ng isang mas magandang buhay. Sige Karen, subukan natin. Wala namang mawawala. Nagpasya silang bumili ng tiket kinabukasan. Bagamat maliit lamang ang kanilang pera, iniisip nila ang maliit na halaga ay sapat na para sa pag-asang maaaring magdala sa kanila ng swerte. Sa kanilang pananaw, wala lang iba pang maaaring magpalaya sa kanila sa kahirapan, kundi ang swerte. Nang sumapit ang araw ng Lotto Draw, magkahawak kamay sina Donis at Karen habang nakatutok sa telebisyon. Ang mga numero lumalabas sa screen ay tila dahan-dahan ngunit bumubuo ng kanilang kapalaran. Sa bawat numero, lumalakas ang kabog ng kanilang mga dibdib. Umaasa na ang susunod na numero ay magtutugma sa kanilang tiket. At sa mga sandaling iyon, natutunan nilang minsan ang swerte ay hindi ganoon kadali. Matapos ang kanilang unang pagtatangka sa loto, tila hindi mawawala ang pag-asa ni Donis at Karen. Sa kanilang mga isipan, ang pagkatalo sa unang subok ay bahagi lamang ng proseso. Hindi tayo pinalad ngayon, sabi ni Karen habang hinahaplos ang balikat ni Donis. Pero baka sa susunod, tayo na ang magwawagi. Tumango si Donis, bagamat ramdam ang konting panghihinayang sa perang nagamit. Ngunit sa puso nila, umaasa pa rin sila na balang araw ay darating ang swerte na kanilang inaasam. Makalipas ang ilang araw, muli silang bumili ng tiket. Ang bawat pagkatalo ay tila nagiging dahilan para itaya muli ang kanilang natitirang pera. Palagi ang umaasa na baka ang susunod na numero ay magpapabago sa kanilang buhay. Hindi nila napansin na habang patuloy silang nagtataya, unti-unti nang naubos ang kanilang ipon. Bawat sweldo ni Donis, imbis na itabi para sa mas mahalagang bagay tulad ng pagkain o pambayad sa kuryente, ay nagiging bahagi ng kanilang pangarap na magwagi ng milyon. Donis, malapit na yung draw ulit. Sabi ni Karen isang gabi habang naghahanda ng hapunan. Kailangan nating bumili ng tiket bukas bago pa maubusan. Oo mahal, baka ito na nga hinihintay nating pagkakataon. Tayo na ang susunod na yayaman. Sagot ni Donis na tila hindi alintana ang sunod-sunod nilang pagkatalo sa mga nakaraang araw. Ngunit makalipas ang ilang linggo, hindi pa rin sila nanalo. Hindi magkatugma ang mga numero sa kanilang tiket at ang bawat taya ay nagiging isang hakbang palayo sa kanilang iniipon na pera. Hindi nila namamalayan na ang kanilang kabuhayan ay unti-unti nang naapektuhan. Ang dating kahit papaano'y sapat na budget para sa isang linggo ay nauubos dahil sa kanilang patuloy na pagtaya. Dumating pa sa puntong kinailangan nilang umutang sa tindahan para lang may makain sa isang araw. Isang gabi, habang bumabagsak ang ulan
at ang kanilang bahay ay tumutulo na naman sa ilang parte ng bubong na pagtanto ni Donis na wala na silang pera sa pitaka. Karen, wala na tayong pambili ng tiket. Sabi niya habang tinitingnan ang natitirang barya sa mesa. Hindi ko na alam kung kaya pa natin. Tumingin si Karen sa asawa. Ang dating pag-asa sa kanyang mga mata ay tila napalitan ng kalungkutan. Donis, baka nga hindi talaga para sa atin na swerte. Baka pinaglalaroan lang tayo ng kapalaran. Tumahimik si Donis. Ngunit alam niyang totoo ang sinasabi ni Karen. Buwan na ang lumipas mula nang una silang tumaya at imbis na swerte ang dumating, mas lumugmok sila sa hirap. Hindi na nila magawang makatawa sa mga pangarap nila noon na yayaman sila sa isang iglap. Sa halip, ang tanging nararamdaman nila ay pagod. Pagod sa paghihintay ng swerte na hindi dumarating. Isang gabi, naupo silang mag-asawa sa mesa. Nakahain sa harapan nila ang isang simpleng hapunan. Isang maliit na latang sardinas at kanin na halos hindi makasapat para sa kanilang dalawa. Naramdaman nila ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa halip na magalit, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Karen, wika ni Donis. Baka nga mali tayo. Baka mali ang pagtitiwala natin sa swerte. Baka masyado tayong umasa na may bigla ang magbabago sa buhay natin. Pero ngayon, naubos na ang lahat sa atin. Hindi lang pera, pati na rin ang saya at pag-asa. Tumango si Karen, luhaan. Donis, natatakot na ako. Baka habang naghihintay tayo sa swerte, hindi na natin napapansin na nawawala na ang mas mahalaga. Nawawala na ang kasiyahan natin sa maliliit na bagay. Lagi na lang tayo naghihintay ng bukas. Pero paano na ang ngayon? Sa mga sandaling iyon, napagdesisyonan nila ang isang bagay na tila matagal na nilang pinipigilan. Tumigil na sa paghahabol sa swerte at harapin ang realidad ng buhay. Tumigil sila sa pagtataya sa loto at sa halip, nagpasya sila mag-focus sa mga bagay na kaya nilang kontrolin, kahit na gaano pa kaliit ang mga ito. Kinabukasan, nagpasya si Donis na pumasok muli sa kanyang trabaho bilang kargador. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago na ang kanyang pananaw. Hindi na siya umaasang magbabago ang lahat sa isang iglap. Sa halip, iniisip niya kung paano siya magtatagumpay sa bawat araw. Kahit sa simpleng pag-uwi na ligtas at may kaunting pera sa bulsa. Si Karen sa kabilang banda, nagpatuloy sa paglalaba para sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit ngayon, mas iniintindi na niya ang bawat piraso ng kanyang trabaho. Iniisip kung paano mas mapapabuti ang kanilang sitwasyon sa kabila ng lahat ng hirap. Isang araw, habang nakaupo si Karen sa labas ng kanilang bahay, tinitingnan niya ang mga dumadaang tao sa kalye. May mga bata naglalaro, tumatakbo at humahalakhak at tila walang pakialam sa kahirapan ng mundo. Napansin niya mga simpleng bagay na matagal na niya hindi pinapansin. Ang simoy ng hangin, ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin, at ang init ng araw na dahan-dahang bumababa sa kalangitan. Alam mo, Donis, sabi ni Karen habang umuupo si Donis sa tabi niya. Minsan kasi, masyado nating pinapansin yung mga bagay na wala sa atin. Hindi na natin napapansin ang mga bagay na nandito na. Ngumiti si Donis, hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Tama ka, Karen. Hindi man tayo yumaman tulad ng inaasahan natin, pero hindi ibig sabihin na wala tayong mga biyaya. Baka nga masyado tayong naging abala sa paghahabol sa swerte, kaya hindi natin nakikita ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang pananaw ng mag-asawa. Imbis na mag-focus sa mga bagay na wala sila, sinimulan nilang pahalagahan ang mga bagay na nasa kanilang harapan. Ang kanilang maliit na tahanan, bagamat sira-sira at lumang-luma, ay naging simbolo ng kanilang pagsusumikap. Sa bawat araw na sila ay nakakaraos, nagiging masaya sila sa kaalamang mayroon sila sa isa't isa. Nagpapasalamat sila sa mga maliliit na bagay, sa pagkain na kahit simple lamang ay sapat upang sila ay makaraos, sa malusog na pangangatawan at sa pagmamahal na hindi kumukupas sa paglipas ng mga taon. Isang araw, habang nagpapahinga si Donis mula sa kanyang trabaho, tinanong siya ni Karen.
Sa tingin mo, Donis, ano na kaya ngayon ang pinakamahalagang bagay na natutunan natin? Saglit na nag-isip si Donis bago sumagot. Siguro, Karen, natutunan nating hindi lahat ng problema ay may agarang solusyon. Minsan, kailangan lang nating tanggapin kung ano ang mayroon tayo at magsumikap ng walang hinihintay na himala. Ang swerte, maaring dumating o hindi, pero ang kasipagan, ang pagsusumikap at ang pagiging kontento sa maliliit na bagay, iyan ang magdadala sa atin ng totoong kasiyahan. At ang pagmamahalan natin, dagdag ni Karen habang hinahawakan ang kamay ni Donis. Kahit anong hirap, hindi nawala yan. Sa mga susunod na buwan, unti-unting bumalik ang sigla sa buhay ni Donis at Karen. Bagamat hindi naging magaan ang kanilang mga trabaho, natutunan nilang tanggapin ito bilang bahagi ng kanilang buhay. Naging mas masaya sila sa bawat araw na sila nakakaraos, hindi umaasa sa swerte o sa mabilisang yaman. Sa halip, sinikap nilang makita ang magagandang bagay sa kanilang paligid. Ang kanilang pagkakaisa bilang mag-asawa, ang simpleng kaligayahan ng mga kapitbahay at ang katotohanan ng bawat araw na sila ay buhay ay isang biyaya. Hindi man sila yumaman sa material na bagay, naging mayaman sila sa mga aral na natutunan. Ang kasiyahan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa mga bagay na hawak, kundi sa mga simpleng bagay na madalas hindi natin napapansin. Sa bawat ngiti, sa bawat tawa at sa bawat haplos ng pagmamahal, natagpuan ni Donis at Karen ang tunay na kayamanan sa buhay. Makaraan ng ilang buwan na walang sawang pagsusumikap at mapagpasalamat na pananaw sa buhay, tila narinig na ng tadhana ang mga dasal ni Donis at Karen. Hindi naging madali ang kanilang buhay, kinailangan nilang magsikap araw-araw. Ngunit sa kanilang pagbabago ng pananaw, mas naging magaan ang kanilang pagharap sa mga hamon. Ang bawat araw ay naging pagkakataon para pahalagahan ang maliliit na biyayang natatanggap nila. Kahit pa man ang mga ito'y mga bagay na dati hindi nila napapansin. At dahil sa kanilang determinasyon at pasensya, nagsimulang magbago ang kanilang kapalaran. Isang araw, habang abala si Donis sa kanyang trabaho bilang kargador, may lumapit sa kanyang isang kaibigan na matagal na nagtatrabaho sa kumpanya ng construction. Donis, sabi ng kanyang kaibigan, may bukas na posisyon sa kumpanya namin. Mas mataas ang sahod at hindi kasing bigat ng trabaho mo ngayon. Kung interesado ka, pwede kitang irekomenda. Napaisip si Donis. Ang pagkakataon na magtrabaho sa isang kumpanya na may mas mataas na sahod ay tila isang biyaya na hindi niya inaasahan. Sige, subukan natin, sagot niya. Kinabukasan, formal siya nag-apply sa kumpanya at sa kabutihang palad, mabilis siyang natanggap. Hindi makapaniwala si Donis na sa wakas ay makakahanap siya ng trabaho na hindi lamang nagbibigay ng mas mataas na sahod, kundi may mas maginhawang kondisyon din. Samantala, si Karen naman na nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang tagalaba ay unti-unting nadiskubre ang kanyang talento sa pagluluto. Minsan, habang naghahanda ng pagkain para kay Donis, napansin ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa ang masarap na amoy mula sa kanilang maliit na kusina. Karen, ang bango naman ng niluluto mo. Ano ba yan? Parang sarap-sarap pa. Tanong ni Aling Rosa habang sinusubukan sumilip sa loob ng bahay. Ngumiti si Karen at sinagot siya. Ay, nagluto lang po ako ng adobong pusit. Sinubukan ko lang po, pero mukhang maganda naman ang kinalabasan. Hindi mo ba naisipang magbenta ng mga ganitong pagkain? Aba, ang dami ng tao ngayon na hindi marunong magluto ng masasarap na lutong bahay. Siguradong papatok yan. Suggestion ni Aling Rosa. Nagulat si Karen sa ideya, ngunit unti-unting pumasok sa kanyang isipan na baka ito na nga ang oportunidad na hinihintay niya. Sa loob ng ilang araw, nagsimula siya magbenta ng mga simpleng lutong ulam at kakanin sa kanilang mga kapitbahay. Nagsimula siya sa maliit, adobo, ginataang seafood at iba't ibang kakanin tulad ng suman at bibingka. Ang bawat araw ay tila nagbubukas na mas magandang oportunidad para kay Karen. Dahil mabilis na kumalat sa kanilang barangay, ang balitang masarap ang kanyang mga luto. Hindi nagtagal, nakilala siya sa kanilang lugar bilang si Karen na masarap pagluto. Dahil dito, unti-unting lumawag ang kanilang kabuhayan.
Hindi man sila biglang yumaman, ramdam nilang may kaunting kaginhawaan na silang tinatamasa. Si Donis, na ngayon ay may mas maayos sa trabaho, ay mas nasisiyahan na sa kanyang ginagawa dahil hindi na siya lubos na pinapagod ng kanyang trabaho. Si Karen naman ay patuloy na lumalago ang maliit niyang negosyo. Bawat araw na magkasama sila, mas nagiging masaya sila sa kanilang simpleng tagumpay at mas nagtibay ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Isang gabi, habang sila nagpapahinga sa kanilang maliit ngunit komportableng tahanan, napag-usapan nila ang kanilang mga pinagdaanan. Si Donis, habang umiinom ng kape, ay napangiti at sinabing, "Alam mo Karen, ang dami na nating napagdaanan. Minsan, hindi ko maisip na umabot tayo dito, na kahit papaano, nagiging maayos na ang lahat." Tumawa si Karen. "Oo nga Donis, minsan iniisip ko rin, yung mga panahong halos lahat na lang ng pag-asa natin, nakataya sa loto. Naalala mo ba yun?" Napangiti rin si Donis. "Siyempre, halos araw-araw tayong tumataya noon na parang lahat ng sagot sa problema natin nasa mga numero. Tapos ngayon, heto tayo. Natutunan nating hindi laging swerte ang sagot." Sa kanilang pag-uusap, biglang naisipan ni Karen na muling bumili ng tiket sa loto. Hindi para muling umasa ng swerte, kundi para alalahanin ang kanilang pinagdaanan. "Alam mo Donis," sabi ni Karen habang tumatawa, "subukan kaya natin ulit tumaya. Hindi dahil umaasa tayo, kundi para alalahanin lang natin yung dati, para lang maaliw tayo ngayon." Sa kanilang biruan, napagdesisyonan nilang pumunta sa tindahan kinabukasan at bumili ng tiket. Hindi nila ito sineryoso. Wala nang paghahangad na yumaman sa isang iglap. Wala nang labis na pangarap na sa swerte manggagaling ang kanilang kasagutan. Gusto lamang nilang gawing parte ng kanilang paggunita sa kanilang pinagdaanan ang pagtataya. Nang sumapit ang gabi ng lotto draw, magkatabi silang nakaupo sa harap ng maliit nilang telebisyon. Tumatawa pa silang dalawa habang iniisip ang posibilidad na manalo. "Ano kaya kung tumama tayo ngayon?" tanong ni Karen habang nilalaro ang tiket sa kanyang kamay. "Kung tumama tayo, siguro magpapagawa ako ng mas malaking bahay para sa atin." Biro ni Donis habang humihigop ng kape. "Pero, hindi na tayo maghihintay ng swerte para magawa yan, hindi ba?" Nang magsimulang ipakita ang mga numero sa screen, unti-unti nilang sinilip ang kanilang tiket. "O ayan na Karen," sabi ni Donis habang pinapanood ang mga numerong isa-isang inilalabas. Sa bawat numero, binabasa nila ang tiket. Ang una nilang numero ay tugma, kaya tagtawanan sila. "Uy, isang numero na!" sigaw ni Karen. Ngunit nang lumabas ang ikalawang numero at tumugma rin ito sa kanilang tiket, nagsimula silang magtinginan. "Naku, dalawa na! Baka ito na yung swerte natin dati," sabi ni Donis habang tila nagiging seryoso na. Nang sumunod ang numero ay tumugma muli, napatingin sila pareho sa isa't isa. "Tatlo na Karen! Tatlo na!" Nanginginig na ang mga kamay ni Donis habang tinititigan ang tiket. Sa ika-6 at huling numero, tila tumigil ang oras sa kanilang paligid. Hindi makapaniwala si Karen nang tumugma rin ito. "Donis, nakuha natin lahat!" Bulalas ni Karen, halos hindi makapaniwala. Hindi makapagsalita si Donis, tila hindi pa rin matanggap ang nangyari. "Karen, nanalo tayo," sabi niya, halos bulong na lang ang kanyang boses. "Nanalo tayo ng jackpot." Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Lumabas ang kanilang mga numero sa screen ng telebisyon. Ang mga numerong dati halos tinataya nila araw-araw, na ngayon, biglang nagdala ng hindi inaasahang biyaya. Tumama sila sa loto. Hindi sa panahon na sila'y labis na umaasa sa swerte, kundi sa panahon na tinanggap na nila na ang totoong kasagutan sa kanilang mga problema ay nasa kanilang sariling mga kamay. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nila nalimutan ang mga aral na kanilang natutunan. "Alam mo Donis," sabi ni Karen habang yakap ang asawa, "hindi ito yung swerte na dati nating hinahanap. Hindi ito yung magbabago ng lahat. Pero isa itong paalala na kahit sa mga panahon na hindi tayo maasa,
dumadating ang mga biyaya. At higit pa rito, natutunan natin na ang totoong kayamanan ay hindi lagi nakikita sa pera o material na bagay. Tumango si Donis, hinahaplos ang kamay ni Karen. Oo nga mahal, kaya hindi natin ito dapat hayaang baguhin tayo. Dapat maging mas mabuti tayo sa lahat ng biyayang dumating sa atin. Sa kanilang pagkapanalo, hindi lamang sila naging mas maayos sa aspetong pinansyal. Mas naging matibay ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Mas naging makabuluhan ang kanilang mga araw. At higit sa lahat, natutunan nilang pahalagahan ang bawat maliit na bagay sa kanilang buhay. Mula sa init ng araw hanggang sa malamig na simoy ng hangin. Sa wakas, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng kasaganaan. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kasiyahan na dala ng kanilang pagsusumikap at pagmamahalan. Ang kanilang buhay ay hindi man perpekto. Ngunit ngayon, alam nila na kaya nilang harapin ang anumang pagsubok na magkasama. Ang kanilang pagmamahalan ay ang tunay na jackpot, isang biyayang hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Matapos nilang matanggap ang napakalaking premyo mula sa pagkapanalo sa loto, agad na inasikaso ni Adonis at Karen ang kanilang mga plano para sa kinabukasan. Hindi na sila mag-aalala pa tungkol sa mga gastusin at paghihirap sa bawat araw. Ngunit alam nila na ang malaking yaman na ito ay hindi dapat magpabago sa kanilang pagkatao. Nang bumalik sila sa dating simpleng pamumuhay nila, mas pinili nilang manatiling mapagkumbaba at mapagpasalamat. Unang hakbang na mag-asawa ay bumili ng bahay sa isang mapayapa at maayos na subdivision. Hindi ito masyadong marangya o ingrande. Pinili nilang isang tahanang simple ngunit komportable. Isang bahay na sapat na upang magbigay ng kaluwagan sa kanila pagkatapos ng mahabang taon ng pagkakabaon sa kahirapan. Donis, gusto ko lang ng bahay na hindi masyadong malaki. Sabi ni Karen habang ini-inspeksyon nila ang kanilang bagong tahanan. Hindi naman natin kailangan ng sobrang laki. Basta, may lugar tayong tawagin na atin. Oo Karen, sapat na sa atin ang ganito. Ayoko rin masyadong magarbong buhay. Gusto ko, simple lang, pero masaya at maginhawa. Sagot ni Donis habang tinitingnan ang paligid ng kanilang bagong bahay. May malawak na hardin, sapat upang magtanim ng mga gulay at bulaklak, at may maliit na garahe kung saan pwedeng iparada ang kotse na kanilang balak bilhin. Habang inaayos nila ang kanilang bahay, nagsimula rin sila mag-isip ng negosyo. Pareho silang hindi na gustong bumalik sa kanilang dating trabaho. Hindi dahil sa hindi nila kaya magtrabaho, kundi dahil gusto nila magtayo ng isang negosyo na magbibigay sa kanila ng pagkakataong magkasama habang may kontrol sa kanilang oras at buhay. Alam mo Karen, sabi ni Donis habang nag-uusap sila sa hapagkainan isang gabi. Iniisip ko, bakit hindi natin ituloy yung talento mo sa pagluluto? Alam mo naman patok na patok yung mga luto mong seafood at yung kakanin mo. Baka pwede natin gawing negosyo yan. Natuwa si Karen sa ideya. Oo nga Donis, naalala ko nga noong nagsimula ako magluto para sa mga kapitbahay natin. Ang daming umorder. Baka pwede tayong magtayo ng maliit na kainan o kaya food delivery business. Maganda rin kasi ang mga seafood dishes na alam ko. Nagkasundo sila na tutukan ang negosyong iyon at unti-unti nilang isinakatuparan ang kanilang mga plano. Bumili sila ng mga gamit pangluto at ingredients at sinimulan nilang gumawa ng mga sample dishes na ipinamigay nila sa kanilang mga bagong kapitbahay at kakilala. Hindi nagtagal, nagsimula lang kumalat ang balita na may bagong negosyong binubuksan ang mag-asawa. Isang restaurant na nagbebenta ng mga lutong seafood at kakanin. Naging hit ito sa kanilang subdivision at maging sa mga karatig lugar. Si Karen na nagluluto habang si Donis ang nag-aasikaso ng mga customer at supplies. Magkasama nilang pinapatakbo ang negosyo at sa bawat araw na lumipas, lalo silang naging masaya sa kanilang bagong hanap buhay. Sa kabila ng kasaganahan dumating sa kanilang buhay, sinigurado ni Donis at Karen na hindi sila malulunod sa karangyaan ng pagkakaroon ng pera. Naglagay sila ng malinaw na hangganan, hindi nila gagamitin ang kanilang yaman
para sa mga bagay na wala namang halaga sa kanilang tunay na kaligayahan. Nakapag-ipon sila, pero higit sa lahat, mas pinili nila manatiling kontento at mapagpasalamat sa simpleng mga bagay. Ang kanilang yaman ay hindi ginamit para magpa-impress sa iba, kundi para mapabuti ang kanilang buhay at kaligayahan. Alam mo, Donis, sabi ni Karen habang naglalakad sila sa subdivision isang hapon. Masaya na ako sa ganito. Wala na akong hahanapin pa. Simple lang tayo, pero masaya at may negosyo tayong parehong mahal. Pareho tayo ng nararamdaman, Karen. Hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito na hindi na natin kailangan pang umasa sa swerte o magpatayan sa trabaho para lang mabuhay. Pero masaya ako dahil hindi natin nakalimutan ang totoong halaga ng buhay. Sagot ni Donis habang nakahawak sa kamay ni Karen. Bukod sa kanilang negosyo, nag-invest din ang mag-asawa ng kaunting bahagi ng kanilang yaman sa pagbili ng second-hand na kotse. Hindi nila kailangan na mag-arang sasakyan, ang mahalaga, may magagamit sila kapag nais nilang magpunta sa malalayong lugar, lalo na sa mga paborito nilang pasyalan. Madalas silang maggala at mag-road trip sa mga karatig lugar. Nag-e-enjoy sa bawat tanawin at bagong karanasang hatid ng kanilang bagong buhay. Donis, tara naman sa Tagaytay sa susunod na linggo. Masayang paanyaya ni Karen habang pinaplano nila ang kanilang susunod na lakad. Matagal ko nang gustong balikan yung lugar na yun. Oo, Karen, wala nang pipigil sa atin ngayon. Puno na ang tangtang kotse. Ready na tayo. Sagot ni Donis na halata ang pananabik. Subalit, sa kabila ng kanilang payapang pamumuhay at tagumpay na negosyo, napansin nila may kakaibang pagbabago sa pakikitungo ng ilan nilang mga kapitbahay. Ang mga dating mababait at magiliw na mga tao na nakilala nila noong una silang lumipat ay unti-unti naging iritable at malamig. Dati, lagi silang kinakausap at tinatanong kung kumusta na ang negosyo. Pero ngayon, tila nag-iwasan na ang mga tao sa kanila. Isang araw, habang nag-aayos si Donis ng kotse, sa harap ng kanilang bahay, dumaan si Mang Oscar, isa sa mga kapitbahay nilang dati, lagi bumibili ng seafood dishes ni Karen. Ngayon, hindi man lang siya bumeso o nagbatian, at tila hindi pinansin si Donis. Naguluhan si Donis, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa susunod na mga araw, patuloy nilang napansin ang pagbabago ng pakikitungo ng kanilang mga kapitbahay. Karen, sabi ni Donis isang gabi. Napapansin mo ba? Parang nagbago ang pakikitungo ng mga kapitbahay natin. Dati, ang babait nila. Pero ngayon, tila iniiwasan na tayo. Oo nga, Donis. Hindi ko rin alam kung bakit. Dati-rati, lagi nakangiti sila at nakikipagkwentuhan pa. Pero ngayon, parang may iba. Sagot ni Karen na halatang nalulungkot sa pagbabago ng sitwasyon. Bagamat nasaktan sila sa pagbabagong ito, pinili ni Donis at Karen na manatiling mabait at mapagkumbaba. Hindi nila hinayaang sirain ng negatibong damdamin ang kanilang kaligayahan at kapayapaan. Sa halip, nagpatuloy sila sa kanilang negosyo. Ipinakita sa kanilang mga kapitbahay na sila'y hindi nagbago. Pinili nilang magpakita ng kabutihan at pagbibigay sa komunidad. Nag-aalok ng mga libreng pagkain para sa mga nangangailangan at tumutulong sa mga proyekto ng kanilang barangay. Sa kabila ng inggit at iritasyon ng ilan, marami rin ang mas lumapit sa kanila dahil sa kanilang kabutihan at pagiging tunay. Unti-unti, natutunan ng mga tao sa kanilang paligid na ang tagumpay ni Donis at Karen ay hindi lamang dahil sa swerte, kundi dahil sa sipag, pasensya, at tamang pagdadala sa kanilang bagong buhay. Habang masaya si Donis at Karen sa kanilang bagong bahay at tahimik na pumumuhay, hindi nila inaasahan na sa kabila ng kanilang pagiging simpleng tao, magiging target sila ng inggit at galit ng kanilang mga kapitbahay. Isa sa mga naging sanhi ng iritasyon ng mga tao sa kanila ay ang kanilang second-hand na kotse. Hindi ito bago o mamahalin, ngunit para sa ilang kapitbahay, ito ay simbolo ng isang bagay na hindi nila kaya makuha. Isang simpleng luho
na tila naging-mitsa ng mga chismis at pangungutya. Minsan, habang naglilinis si Donis ng kanilang kotse, sa harap ng bahay, may dumaan na grupo ng mga kapitbahay. Narinig ni Donis ang kanilang mga bulong at malakas na pagtawa. Ay naku, tingnan mo nga yan. Peke lang yan. Baka nga ninakaw lang nila yung pera para makabili ng ganyan. Sabi ng isa sa mga kapitbahay. Tumawa ang mga kasama nito at sumang-ayon. Mapagpanggap talaga mag-asawang yan. Akala mo kung sino, pero kung tutuusin, sino ba sila noon? Baka nga din lang nila kayang aminin kung saan nila nakuha ang pera. Nang marinig ito ni Donis, naramdaman niya bigat ng mga salita. Hindi niya inakala na ganitong iniisip ng kanilang mga kapitbahay tungkol sa kanila. Ipinakita nila ni Karen ang kabutihang loob mula nang sila'y lumipat. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pagbati, tila nagkikimkim ng galit ang mga tao sa paligid nila. Pag-uwi ni Karen mula sa kanilang maliit na negosyo, agad siyang kinausap ni Donis. Karen, alam mo ba, pinag-uusapan tayo ng mga kapitbahay natin. Ang sabi, inakaw daw natin ang pera na ginamit pambili ng bahay at ng kotse. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganitong trato nila sa atin. Malungkot ang wika ni Donis. Naguluhan din si Karen. Bakit naman nila iisipin yun, Donis? Hindi naman tayo gumawa ng masama sa kanila. Mula na lumipat tayo rito, sinikap naman nating maging mabuting kapitbahay. Siguro mahal, inggit lang talaga. Akala nila, nandito tayo para ipagyabang yaman natin. Sagot ni Donis. Pinili nilang huwag magpa-apekto. Patuloy nilang pinanatili ang kanilang kabaitan at pagiging mapagkumbaba. Ngunit hindi nagtagal, lumala ang sitwasyon. Isang araw, habang nakapark ang kanilang second-hand na kotse sa harapan ng bahay, laking gulat nila Donis at Karen na makita nilang tinapunan nito ng basura ng kanilang mga kapitbahay. May mga plastik ng basura, balat ng prutas at iba pang kalat na naroon sa kotse nila. Nang makita ito ni Karen, hindi niya mapigilang lumuha. Donis, bakit nila ito ginagawa? Wala tayong ginawang masama sa kanila. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito. Sambit ni Karen habang pinupunasan ang mga luha. Hindi rin maitago ni Donis ang kanyang galit, ngunit pinilit niya manatiling kalmado. Karen, hayaan na natin sila. Huwag nating hayaang sirain nila ang katahimikan natin. Mas kilala natin ang sarili natin at alam nating wala tayong ginawang masama. Hindi tayo dapat bumaba sa antas nila. Ngunit sa kabila na lahat, may mga tao ring naniniwala sa kanila. Hindi lahat ng kapitbahay nila ay naiinggit o nagalit. May ilan sa kanila tulad ni Aling Rosa na tahimik na tumutulong sa paglilinis ng kanilang sasakyan. Anak, wag mo intindihin ang mga chismis. Alam namin na totoong kwento ninyo. Hindi ninyo kailangang ipaliwanag ang sarili nyo sa mga taong walang pakialam sa katotohanan. Wika ni Aling Rosa habang tinutulungan si Karen sa paglilinis. Makalipas ang ilang araw, isa sa kanilang mga kaibigan si Rico ay nagpa siya na ipagtanggol sila. Lumapit siya sa isang kilalang journalist sa kanilang lugar at ibinahagi ang tunay na kwento ng mag-asawa. Kung paano sila nagsimula sa hirap, kung paano sila nagtiyaga at nagpakumbaba, at ang kanilang swerte sa pagkapanalo sa loto. Agad na naakit ang journalist sa kwento ng mag-asawa at sumang-ayon siyang gawing tampok na kwento ang buhay ni Donis at Karen sa kanilang lokal na pahayagan. Isang araw, habang abala sila Donis at Karen sa kanilang negosyo, dumating ang isang grupo ng mga reporters sa kanilang bahay. Magandang araw po, Mr. at Mrs. Donis. Narinig namin ang inyong kwento at gusto po namin ito ma-feature sa aming pahayagan. Pwede ba kayo ma-interview? Tanong ng isa sa mga reporters. Nagulat si Karen sa dami ng tao sa labas ng kanilang bahay. Pati na rin ang mga kapitbahay nilang sabik na makisilip. Donis, hindi ko akalain na magiging ganito. Pero mukhang magandang pagkakataon ito para linawin ang lahat ng chismis. Bulong ni Karen sa kanyang asawa. Pumayag sila sa interview at habang sinasagot nila ang mga tanong ng mga reporter, naging malinaw ang buong kwento sa lahat. Lalo na
sa kanilang mga kapitbahay. Doon nila ikinuwento kung paano sila nagsimula, kung paano nila itinaguyod ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok at kung paano nila napanalunan ang napakalaking premyo sa loto. Nang bagitin ng mga reporter na 1 bilyon ang kanilang napanalunan, hindi makapaniwala ang mga kapitbahay nila. Ang mga dating tumutuligsa at kumukutya sa kanila ay biglang nanahimik. Kitang-kita sa mga mukha ng mga tao ang gulat at pagsisisi. Napagtanto nila na mali ang kanilang mga hinala at ang mga pinagagawa nila kay Donis at Karen ay bunga lamang ng inggit at kawalan ng pag-unawa. Matapos ang interview, unti-unting lumapit ang ilang kapitbahay upang humingi ng tawad. Donis, Karen, pasensya na. Hindi namin alam ang buong kwento. Ang akala lang kasi namin, biglang yaman kayo na hindi nagpapakahirap. Sana mapatawad ninyo kami sa mga maling nasabi namin. Sabi ni Mang Oscar, ang isa sa mga pinakamatindi noon sa paninira sa kanila. Tahimik lamang na tumingin si Donis kay Mang Oscar. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya ng bahagya. Wala kayong dapat ipag-alala. Hindi kami nagtatanim ng galit. Hindi rin naman natin mapipilit ang mga tao na maintindihan agad ang lahat. Pero sana, sa susunod, magtutulungan tayo bilang magkakapitbahay sa halip na maghilahan pababa. Si Karen, bagamat nasaktan sa mga ginawa ng mga tao, ay piniling magpatawad. Mahirap man ang pinagdaanan natin. Mas mahalaga sa amin ang kapayapaan. Hindi na namin hinangad na magalit o magtanim ng sama ng loob. Mula noon, hindi na muling ginambala ng mga kapitbahay sina Donis at Karen. Bagkus, mas naging tahimik ang kanilang pamumuhay at mas lumapit pa sa kanila ang mga totoong kaibigan na handang ipagtanggol sila. Mas naging malalim ang kanilang relasyon sa mga taong tunay na nagmamalasakit at mas pinapahalagahan nila ang mga aral na natutunan nila mula sa mga karanasang ito. Masaya at mapayapa ang buhay nila Donis at Karen at patuloy nilang pinapalago ang kanilang negosyo at mga investments. Ngunit higit pa sa pera, ang pinakamalaking biyaya sa kanilang buhay ay ang mga aral ng kababaang loob, pagpapatawad at pagtanggap sa mga hamon ng buhay. Sa bawat araw, mas lalo nilang nirerespeto at minamahal ang isa't isa. Alam nila ang kanilang tagumpay ay hindi lamang dahil sa swerte, kundi sa kanilang pagtutulungan at pagiging positibo sa kabila ng lahat. Sa huli, mas mahalaga sa kanilang pagkakaroon ng mapayapang puso at maayos na samahan kaysa sa anumang material na bagay.